Okay, let's go to the last portion of our discussion, which will be the modern period. So ito ang characteristic ng modern age. As world population steadily increase, people of the modern age realize utmost importance ng increase efficiency of transportation, increase efficiency ng communication, and even production. So sobrang dami na ng tao at that particular time. So ang modern period is around up to 1400s to 1800s up to 1900s. So madami ng sobrang tao noon. So industrialization took place at that time, greater risk in human health, food safety, environment rose, which had to be simultaneously addressed by scientific and technological processes. So dahil sa iba't ibang mga issue, ang science and technology ay naging mahalaga at mas dumami ang mga inventions trying to answer a lot of the problem. One of this is Jansen's compound microscope at ang naka-invento nito ay si Jansen. Ang pinaka-impact ng microscope ay na ang discovery ng microbial world. Now, before the discovery or before the invention of the microscope, people were thinking, ano kaya ang pinagmulan ng sakit? So some people will say at that time, prehistoric, ancient time hanggang sa Middle Ages, ang sakit ay dahil you have bad luck. Some of them also believe that illnesses or diseases come from, it is a punishment or divine punishment from the gods, goddesses, o ang Diyos. O kaya naman, ito, matindi ito. Ang paniniwala nila, may masamang espiritu sa loob mo, kaya ikaw ay mayroong sakit. Kaya one of the techniques or medical practices na ginagawa noon is called trepanation. If you're familiar with trepanation, let me show you a picture of that. Ang trepanation is a medical practice in the Middle Ages na kung saan ang ginagawa yon. Can you see the hole? Kita niyo yung butas dito? Sabi ng mga doktor noon in the Middle Ages, masakit ang ulo mo, may masamang espiritu sa ulo mo. Halika, palabasin natin ang masamang espiritu. Kaya binubutas nila ang ulo para lumabas daw ang masamang espiritu. And that is because hindi nila alam ang pinagmumulan ng sakit. Ano ang pinagmumulan talaga? Well, alam natin ngayon. It's the microorganism. Ang tawag sa practice na ito is trepanation. Buti na lang, hindi tayo nabuhay ng Middle Ages. So isipin nyo, naglalakad ka, may butas ka sa ulo dahil may doktor na binutasan ng ulo mo. Another practice nung Middle Ages ay yung tinatawag na bloodletting. If you're familiar with bloodletting, ang ginagawa rito ay hinihiwa ang iyong braso o hinihiwa yung isang part ng katawan mo. And then, ang mangyayari dito ay palalabasin yung dugo. Now, what's the reason? Ito yung picture. The reason for that is because people also believe na ang sakit ay dahil unbalance ang fluids ng katawan mo. Tinatawag na humor. Merong red bile, green bile, yellow bile, black bile. Unbalance yan. Kaya bawasan natin ang iyong dugo para mabalanse. So, anong nangyari? Pinapatuloy yung dugo na ganyan. And unfortunately, syempre alam natin, pag sinugatan mo, walang antibiotic noon. Infection, and then a lot of people die. Actually, George Washington, who is the first president of the United States of America, hindi siya namatay during the American Revolution. Naging presidente nga siya ng kauna-unahang government ng Amerika. Bakit siya namatay? Nagkaroon siya ng lagnat. Sabi ng doktor, ay, sobra ka sa dugo, bawasan natin. Namatay siya dahil sa doktor niya because of bloodletting. So, ang laki ng ating pasalamat because of microscope, because we now know, hindi pala iyan ang may kasalanan, kundi mikrobyo pala ang may kasalanan. Another one, telescope. Now, ang microscope ay itinuon sa mga maliliit na mga bagay. Ang telescope naman, nung na-invento naman yung mga lenses, itinuon naman nila towards the skies and the heavens. And because of that, they were able to discover a lot of things. So one of the first persons to point the telescope towards the heavens is Galileo Galilei, at si Galileo ay siya ay nag-observe ng Venus at napansin niya na marami palang
ang Venus pala ay maraming clouds, so it's not a perfect surface. Inobserbahan niya ang moon at nakita niya na ang moon pala hindi pala smooth na smooth, kundi ang dami palang bako-bako, maraming mga mountains, valleys. He was also able to observe na ang Jupiter pala ay hindi pala nag-iisa, marami palang mga moons na paikot-ikot diyan. And eventually Galileo was among the persons who first conceptualized the heliocentric theory, or at least gave credence to the heliocentric theory. Dati kasi naniniwala ng mga tao ay ang mundo ang sentro ng buong kalawakan, but because of the discoveries of Galileo and other people like Kepler, etc., ay napatunayan na hindi pala mundo, kundi ang unang paniniwala ay sun-centered, ang sun ang center ng mundo. But later then, during the 20th 21st century, hindi pala sun ang center pa rin ng kalawakan, kundi ito pala ay center lang ng solar system natin. Malawak pala ang ating kalawakan. So kumbaga hindi sun ang pinaka-center. So yan ay isang importante. Now please take note the impact of the telescope. Nagbago ang pananaw tungkol sa kalawakan dahil sa imbensyon ng teleskopyo. Let's go to another one. So we have the microscope, we have the telescope. This is called Jacquard's loom. Now in this case naman, this is an invention that helped people to produce clothes. Clothes pala, hindi called clothes. Sa panahon na yan, para ikaw ay makahabi ng damit, ay kinakailangan mo ng at least 3 tao. Merong, kung siguro familiar kayo sa Baguio, kung paano sila naghahabi ng damit doon, merong isang mekanismo, paring yari sa wood, tapos ito ay merong tela na back and forth, tapos hinahabi siya. Kailangan ng 3 tao para magawa yan. Merong naghahabi ng tela, tapos meron namang sumasambot sa kabilang side ng pinaka-shuttle o yung kahoy na doon nakatali yung pinaka-pise, pinaka-thread. Tapos pag nasambot siya, itatapon naman ng tao yung doon sa kabilang tao sa kabilang side at siya na may sasambot. So kailangan ng at least 3 tao para sa paghabi ng clothes. But because of the invention of Jacquard, itong Jacquard loom na ito, you remove the 2 persons because only 1 person is needed to make the clothes. So ano nangyari? There is now a revolution in the clothing industry so that number 1, nabawasan ang manpower, which means nabawasan ang presyo ng mga damit. Kaya ito ay at least at that time, more cheaper than the previous na style ng paggawa ng damit. At the same time, faster din dahil makina na ang ginagamit instead of tao o handmade ito. Kaya ito ay nag-increase ng production, increasing the economy and increasing yung profit from this. So that's Jacquard loom. And another one is the engine-powered airplane. So this is the first time that mankind has ever flown in the sky. Now, of course, dati meron na naimbento na yung balloons. Matagal na yung balloons na yan eh. Tapos na-imbento din naman yung hand glider. Noon pa man yan. During the Middle Ages na imbento. But this is the first time na makina ang ginamit at the same time ay nakalipad tayo. Of course, this is the precursor of the airplanes today, the jet plane, tapos yung mga Boeing 747 na sobrang laki. So ito na ang precursor niyan. So this is the first time that we were able to fly. Ngayon, ano ang naging impact nito? So let me mention, number 1, military. When this was invented, ito ay unang in-apply sa nakita kaagad ang gamit nito in military terms kasi nung kapanahunan in the 1917 during the First World War, ang labanan nito may mga guns na noon eh. So trench warfare ang tawag doon. Ibig sabihin, maghuhukay ka ng lupa, magtatago ko doon sa mga butas na ginawa mo at magbabari lang kayo mula sa mga butas na yan. Ang bagal ng warfare noon. Ibig sabihin yan ay sobrang sobrang deadly ng warfare na ito. However, because of the invention of the airplanes and the application of aerial warfare, ay sino ang merong eroplano, sila ang naging matagumpay sa labanan na ito. Kasi syempre, kitang-kita ng mga nasa eroplano yung kalaban, maghahulog ng mga bomba, o kaya babarilin kung medyo malapit-lapit. So, air supremacy changed the tides in the First World War.
Ibang usapan ng Second World War naman. Ang naging turning point sa Second World War is armored tanks. We'll discuss that siguro later on pagka nagkaroon ng chance. But in any case, ito ang airplanes. Of course, aside from military, syempre nakapag-transport na ng tao ng mas mabilis to other places, at the same time, goods din. So nagkaroon ng mas malawakang trade because of the airplane. Television, modern period din yan. So ano naman ang dala ng modern period? First time na nagkaroon ng moving pictures na ito ay pinapanood ng tao. So anong impact nito in the entertainment area or arena naman. So sa pamagitan din ng television ay nag-increase din yung mga commercials din. Nakita rin yung yung gamit ito sa mga commercials. So it was because of the modern television that mas malawak na, halos buong mundo na o malaking area, kontinente na abot just because of a small small box that has a lot of moving pictures. So yan naman ang modern television. Kaya nga lamang solid na nabanggit ninyo na makaraan because of the negative. Ang negative ng television naman ay para bang, at least one research said na parang bumobobo ang mga tao dahil sa kakapanood ng television. Kasi passive learning instead of active learning. At the same time, yung klase ng mga programs ay hindi din naman kagandahan